Ngayong araw guys, lalagyan na nga rin pala namin ng lababo si Tagtag. At syempre, nilagyan na rin pala namin ng linoleum yung second floor niya. Grabe, ang ganda ng kanalabasan guys. Meron ng lababo si Tagtag. Hindi na kami tatamari maghugas pag nagka-camping. Hey, gripo check! Ang galing! Ang galing! What's up sa inyo mga itik? Ngayong araw guys, ilalagyan na nga pala namin ng flooring yung second floor ni Tagtag. Kaya bumili kami guys ng matibay na plywood para hindi talaga bumigay kahit ilang kaming matutulog sa taas. Bali manipis nga lang pala yung binili namin guys para hindi rin siya mabigat. Pero all goods na yan guys, mukhang kakayanin niya naman kami. At ayun na nga guys, nag-shopping na rin pala kami dito ng bibili naming lababo para kay Tagtag. Pag nagka-camping kasi kami guys, ang pangunahin din namin problema yung paghuhugas ng plato. Nagkakatamara kasi kami guys, wala kasi kaming lababo. Kaya ayan guys, bumili na kami neto para parang bahay na talaga si Tagtag. At ayan, binayaran na agad ni Baron. Isa na namang sanitized customer. After that, bumili na rin pala kami dito ng kakailanganin naming linoleum para sa second floor ni Tagtag. Kaya ayan, sobrang daming pagpipilian dito. Pero ito nga pala yung napili namin guys. Ganito kasi magandang linoleum na babagay para aesthetic pagmasdan. Kaya bumili na agad kami ng mga 3 kilometers. Saktong-sakto na yun para sa second floor ni Tagtag. Kaya ikakabit na agad namin to. At ayun na nga guys, gumamit nga pala kami ng rugby na pandikit para hindi talaga matatanggal yung linoleum kahit gaano kalakas yung hangin. Tsaka kailangan guys, kapit na kapit talaga to kasi malikot pa naman matulog si Mingming. Kaya ayan, grabe, sobrang excited na agad kami sa kakalabasan. Mukhang malapit na talaga matapos yung second floor ng Tagtag guys. Balak pa nga pala sana namin guys, tiles yung ilalagay namin dito sa second floor. Kaso nga lang guys, baka mabigatan si Tagtag. Kaya tamang linoleum na lang. At ayan, dapat nga pala hindi to gusot-gusot para aesthetic tignan. At ayan, nakikichismis pa si Jeffrey oh. At ayun na nga guys, grabe, bumagay nga talaga yung kinabit naming linoleum. Kaya after that, kinabitan ko na rin pala siya ng mga gold bolts para may pagkayayamanin siyang pagmasdan. At ayan, grabe yung gold bolts, bagay na bagay oh. Nakataylok si Tagtag ah. At ayun na nga guys, all goods na. Grabe, sobrang sarap na itong tulugan. Kaya ngayon naman, ikakabit naman namin yung binili namin lababo para kay Tagtag. Wala kami maisip na paglagyan guys, kaya dito na lang namin ilalagay. Ayan guys, mukhang bagay na bagay naman oh. Sobrang tagal namin pinag-isipan yan guys. Talagang inaral namin kung saan to bagay ikabit. Talagang nahirapan kami magdesisyon dito guys. Talagang 1 linggo kaming hindi makatulog, tapos madalas kaming tulala. Pero all of a sudden guys, sa pagdesisyon na namin na dito nga ilagay. At mukhang hindi naman kami nagkamali guys dahil sobrang aesthetic pagmasdan oh. Grabe, bagay na bagay guys, parang sinukat. Talagang bihira sa matinong tao makakagawa neto. Eh, baka Tagtag yan. Hey, gripo check! Ang galing! Ang galing! At ayun na nga guys, grabe, sobrang ganda talaga ng kanalabasan ngayon ni Tagtag. Malapit na namin matapos to guys, abangan nyo. Pinag-iisipan lang namin kung anong maganda dito na ikabit pang cover. Talagang sobrang excited na kami gamitin pang camping tong si Tagtag. Kaya abangan nyo yan guys. Pero ngayon, nasayang na naman namin yung 3 minutes ng buhay nyo. Maraming salamat sa panonood. I love you all. Ngayong araw guys, malapit na nga pala naming matapos si Tagtag. Sinet up na namin ngayon yung power supply ng kuryente niya para meron kaming supply ng kuryente kahit saang lupalop man ng mundo kami magpunta. At syempre, nilagyan na rin pala namin ng shower. Shower shake! Ang galing! Ang galing! Kaya ayan, grabe, bininyagan agad ni Mingming yung shower ni Tagtag. Tuwan-tuwa si Mingming guys oh. Baka Mingming yan. What's up sa inyo mga itik? Ngayong araw guys, malapit na nga pala naming matapos si Tagtag. Kaya for today's video, nandito na naman nga pala kami at namimili. Bale, nag-request kasi si Mingming guys na gusto niya daw may shower si Tagtag para lagi siyang nakakapagbanlaw kapag katapos niya maligo sa dagat. Bumili na rin pala kami guys ng saksakan at switch ng ilaw. Tapos bumili na rin pala kami ng pala para meron kami pang hukay. Maliit lang binili namin guys, pambungkal lang naman to kapag i-etchas. So ayun na nga guys, after namin mamili, magpo-food trip naman kami ngayon dito sa Gedli. Saktong-sakto, meron kami ditong nadaanan na napakasarap na food tripan. Sobrang solid dito guys sa Kambingan. Napakasarap na mga pagkain dito. May kare-kare, may bagnet, may kinilaw na balat ng kambing. Pero ito yung pinaka-solid guys. Napakasarap na papaitan at napakainit na sabaw. Kaya pasensya na kayo guys kung matatakam namin kayo for today's video. Kaya ayan guys, magpo-food trip na nga pala kami ngayon dito. Napakadami nga pala nakapansin guys na tumataba na daw si Baron kaka-food trip. Talagang naging effective nga guys yung offline patabain si Baron. Eh, baka Baron yan. At ayun na nga guys, after nga pala namin mag-food trip, bumili naman kami dito ng panulak. Kaya magpo-food trip naman kami ngayon dito guys. Ang napakasarap na fresh buko. Grabe, sobrang solid ng buko dito guys. Napatid na yung uhaw mo. Tapos after mong uminom, meron ka pang deposit. Soli mo to is may deposit to. 5 piso ata isa.
At ayun na nga guys, pag uwi nga pala namin, ayan, inumpisa na nga pala namin ikabit yung shower. Kaso nga lang guys, sa kasamaan palad, mali nga pala ng pagkakabit si Baron. Mali. Kaya ayan, nilipat na lang namin. Kaso nga lang may butas na oh. Pero okay lang yan guys, ang mahalaga wala kang tinatapakang person. Shower shake. Grabe, tuwan-tuwa si Mingming sa shower namin guys. Kaya ayan, bininyagan niya na agad. Talagang tuwan-tuwa si Itik oh. Kaya ayan, in-invite niya na rin pala si Jessica na mag-swimming. Grabe talaga yung aldak. Ito nga pala ang ating inverter. 2,000 watts. 2,000 watts. Gagamit lang tayo nito. Ano bang ibig sabihin yan niya? Bali yung supply sa battery, papaganayan niya yung mga appliances. 220 volts. Parang 12 volts to 220 volts. At ayun nga guys, napakadali lang pala nitong i-set up. Bali, ilalagay mo lang siya dyan sa lagayan ng charger. Bali, magiging 12 volts to 220 volts. Pero disclaimer guys, bibili nga pala kami ng voltage regulator. Tsaka baka bumili rin kami guys ng isa pang battery. Ayan, ganyan nga pala nakakonekta yan guys ha. From battery to inverter, tapos ayan yung mga switch niya. Tapos ayan, ma-open na namin ang aming ilaw. At ayun guys, ganun lang, meron na kaming kuryente kahit saan mang lupalop kami ng mundo magpunta. Kaya sana guys, marami kayong wala natutunan for today's video. At eto nga pala guys, meron na rin pala kami saksakan dito para sa aming electric pan. At ma-open din pala niya ng aming TV. Kaya talagang pwede makapag-movie marathon kahit saan. Bali, ayun nga pala yung wire niya guys, so nakakonect din yan doon sa aming battery papunta sa tawag dito guys, nakalimutan ko inverter. Kaya abangan nyo guys, balak din pala namin to lagyan ng solar system. Pero ngayon, okay na muna to, nasayang namin 3 minutes ang buhay nyo. I'm love you all. Ngayong araw guys, tumirik na naman yung kotse ni Baron. Kaya hinila namin mula Calatagan, Batangas to Dasma. Tek, testing mo kaya ulit si Recti Tek. Baka nagtatampo lang yan, baka gumaling na. Oo nga, baka namalikmata lang ako eh. Recti check. Recti check. What's up sa inyo mga itik? Ngayong araw guys, mamaya ko na nga pala ikukwento sa inyo yung tunay na nangyari. Pero ngayon guys, nandito nga pala kami sa isang malaking junk shop para bumili ng isang bakal na matibay. Bali, eto nga pala yung gagamitin ngayon na panghila sa kotse ni Baron na si Recti. Kaya yan guys, pumili talaga si Baron dito ng pulido na bakal. Kaya yan nga pala yung napili niya, yung medyo baluktot, para medyo may design. At ayun na nga guys, dumaan na rin pala kami dito para magpa-welding. Kailangan kasi guys na matibay tsaka talagang pulido yung panghatak kay Recti para walang aberya na mangyari at makauwi kami ng matiwasay at maayos. Kaya yan guys, maya lang all goods na. Talaga mahahatak na si Recti. At eto nga pala yung hahatak kay Recti. Ayan nga pala yung kotse ni bro na itago na lang natin sa pangalang Lance. Talagang napakalakas ng kotse na yan guys. Kaya ayan, kinarwash na nga pala muna ni bro para malinis siya mamaya pagmasdan habang nangihila. At ayun na nga guys, maya lang pupuntaan na nga pala namin si Recti sa lugar na pinagtirikan niya. Dala-dala na rin pala namin dito yung napakatibay na tubo na ipanghihila namin sa kanya. At ayun na nga guys, nandito na nga pala kami ngayon sa Calatagan, Batangas. Bali dito nga pala inabutan ng tirik yung kotse ni Baron. Pero buti na lang guys, meron dito si Baron na pakiusapan na dito na lang muna itabi yung kotse niya sa tapat ng bahay. At eto nga pala yung guys, yung napakabait na si Tatay. Kaya maraming salamat nga pala kay Tatay guys sa pagpapatuloy dito kay Recti. Tapos napakabait pa nila Tatay guys, pinakain pa nila sila Baron nung time na yon. Grabe, ang babait talaga ng mga taga Batangas guys. Talagang welcome na welcome ka. Talagang sobrang nakaka-overwhelming. Wala na, hindi na rin diretso. At ayun na nga guys, sa Sukinsi, kung maririnig nyo, talagang tila ba nag-beatbox na yung makina neto ni Recti. Kaya mukhang wala na talaga itong pag-asang umandar guys. Kaya ayan, nahatakin na lang talaga. Kasama rin pala namin dito guys si Raynel, ang pinakamalambing na mekaniko ni Kuya. Siya rin pala ang tumulong sa amin dito guys sa paghahatak. At ayan, maya lang makakauwi na nga pala kami. Grabe, sa wakas, sa loob ng isang linggong pagkakahimlay ni Recti dito, sa wakas makakauwi na rin siya ng Dasma. Kaya isang malaking big shoutout kila Tatay sa nagpatuloy dito kay Recti. Maraming salamat guys. At sa mga hindi nga pala nagtatanong guys, kukwento ko sa inyo yung tunay na nangyari. Kwento ko, okay lang? Bale, di umano, isang araw nga pala guys, biglang nagkayayaan si Baron tsaka yung asawa niya. Bigla sila nagkayayaan na mag-camping dito sa Calatagan, Batangas. Ngunit, subalit datapwat sa kinalaunan, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay biglang tumirik si Recti at biglang nawalan ng malay. At ayun na nga guys, aabutan nga pala kami ng rush hour sa dadaanan namin. Kaya aabutan kami ng matinding traffic. Pero buti na lang guys, minadala nga pala dito si Brad na mga pinalondry niyang damit. Kaya naisipan namin na dito na lang magpalipas ng gabi
kami sa dagat. Nagutom nga pala kami sa biyahe guys, kaya kakain na muna kami dito. Bumili na muna kami ng napakasarap na pagkain dito sa karinderya. Tamang kare-kare lang sa Gedli. Maya-maya lang nandito na nga pala kami sa dagat. Grabe, sobrang ganda dito. Talagang nakaka-relax. At ang kagandaan dito guys, walang night shift dito yung mga dikya, kaya hindi ka mangangate. Kaya ayan, nilantakan na nga pala namin dito yung food trip namin. Talagang sobrang nagutom kami sa biyahe na yun guys, kaya tamang food trip na naman ng mga itik. At syempre, kahit hindi nga pala kami handa, hindi pa rin pwedeng mawala yung kapihan namin. Ayan, lagi nga pala namin dala-dala yan yung mahiwagan naming takori. Para kahit saan mang magpunta, talagang makakapagkape ka. Saktong-sakto to guys, sa gantong sitwasyon, talagang kailangan namin magkape. Bali, itutuloy kasi namin yung biyahe namin ngayon guys, ng alas 12 ng gabi. Kaya kailangan namin ng kapeng barako para talagang gising na gising kami. Kaya tamang kape lang sa Gedli. At dahil hindi nga pala kami handa, meron na rin pala kami dito dala-dalang biskwit. Grabe, ang ganda rin ng trip namin ngayon. Tamang food trip ng kape at biskwit habang pinagmamasdan yung lagapak ng alon. At speaking of alon, tumuloy na nga pala ulit kami sa biyahe namin dahil may dadaanan pa kaming matinding ahon. Bali, tumakbo nga pala kami guys ang oras na mga alas 12 ng madaling araw. Kailangan kasi guys madaling araw na para wala na talagang traffic. At syempre, nag-i-stop over nga pala kami guys para huminto. Para makapagpahinga rin guys yung kotse na humahatak kay Baron na si Lance. Kaya ayan, maya-maya lang sa wakas nandito na nga pala kami sa part ng Tagaytay. At ayan, time check, 12:48 na nga pala ng madaling araw. Pero konti na lang, malapit na guys. Tek, testing mo kaya ulit si Recti Tek. Baka nagtatampo lang yan, baka gumaling na. Oo nga, baka namalikmata lang ako eh. Testing mo ulit pre. Baka malikmata lang. Malay mo, gumaling siya dito sa mineral. Recti check. Recti check. Yung fountain. At ayun na nga guys, ito na nga pala yung last na stopover namin. Dire-diretso na kami ngayon guys hanggang Dasma. At ayun na nga guys, to long the make story short, sa wakas nakauwi na rin kami. Kaya salamat sa Diyos at nakauwi ng maayos at walang aberya. Kaya salamat din dito kay Lance sa pinakita niyang katatagan. At syempre, salamat din pala kay Reynel at kay Bro sa kabutihan at sa gininto ang pusod. At ayun nga pala yung time check natin ngayon, nakauwi kami ng 2:31. Kaya nagpapasalamat din kami kay Recti dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi namin masasayang yung 5 minutes ng buhay nyo ngayon. I'm love you all!